Sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa Pilipinas at sa mga nagaganap sa Senado at sa House of Representatives, may pag-asa ba na si Sara Duterte ay ma-convict ng impeachment court through the Senate at hindi na makatakbo bilang presidente sa susunod na halalan? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Sa mga nakaraang mga kaganapan sa Kongreso, nakita na natin, dinismiss na yung impeachment kay Bongbong Marcos. Inaasahan naman yan ng mga tao. At ngayon, yung impeachment naman ni Sara Duterte, pinag-uusapan sa Kongreso at inaasahan din ng mga tao na ito ay magpo-progress sa House of Representatives. Pero there are things that we must think about and consider. Yung mga deklarasyon noon ng mga congressman sa oposisyon, kagaya sa minorya, kagaya nila Congressman Irice, sinabi na nila that the first impeachment against Sara Duterte was incentivized. Ibig sabihin, naging kapalit nito yung mga tupad, AIX, at kung ano pa mga insentibo. At unong pa man, umugong na yung balita doon sa 150 million na budget o ayuda sa mga congressman na pipirma doon sa impeachment ni Sara Duterte. So therefore, dahil may incentive, maraming ang mga nagsipirma. So, inaasahan natin na dito sa pangalawang impeachment, ay hindi naman siguro pipirma uli itong mga congressman ito kung wala uling insentibo. At itong ang mga last month, nung pinag-uusapan na ito tungkol sa impeachment, nagpapahiging itong si Congressman Abante na siya daw ay wala daw interesado sa House tungkol sa impeachment. Sabi ko, di ako naniniwala doon. Ako tingin ko nagpaparinig lang yung mga yan kasi may gusto sila na makuha o ma-incentivize na naman muli siguro itong impeachment at hindi sila kikilos kung wala itong incentive. Ang tanong na lang ng taong bayan ngayon, ano kaya yung insentibo na tinanggap nila ngayon kung i-impeach uli nila si Sara Duterte. So kung inaasahan na ng mga tao na sa House of Representatives gugulong itong impeachment ni Sara Duterte, ano naman ang aasahan natin sa Senado? Well, the good thing about the Vice President is that as of today, walang bilang ang administrasyon to impeach Sara Duterte. They needed 16 senators para i-impeach si Sara Duterte. And right now, they only have 15. They're one short. Kaya nga sinasabi ko noon pa, target talaga nitong mga kaso-kaso na ito ay pahinain ng hanay ng oposisyon. Baka nga may mga ma-pressure sila enough at bumaliktad na or magbago ang complexion kasi isang boto lang naman ang kailangan nila idagdag sa kanila to make sure na may impeach nila si Sara Duterte. But I think the opposite will be the effect itong nagaganap na ito. Remember last week umugong yung balita ng pagpapalit ng liderato ng Senado at ang naging reason niyan, ang naging cause niyan o yung ipinipilit na Senate Blue Ribbon Committee report na hindi nagugustuhan ng ilang mga senador. Si Senator Mig Zubiri, nung tinanong siya tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, ang sabi niya, ako ay taga Mindanao and that will be a very, very unpopular decision para pagbumoto siya against Sara Duterte at this time. So this means, kung si Mig Zubiri pa lang ay bibilangin na, magiging 10 yung posibleng boboto laban sa impeachment ni Sara Duterte. So, Senator Biggs on VP's possible impeachment also, the revival of VP Sara's impeachment. What's your thought on that? Alam mo naman, taga Mindanao ko. Suffice to say, that is a very unpopular decision in Mindanao. Siguro unahin muna nila at the moment yung may mga kasong bilyon-bilyon na nanakaw. And then of course, we'll wait for the decision of the House of Representatives. So, thank you. Right now, the administration does not have the numbers and they know it. Kaya makikita nyo, si Sara Duterte is, si VP Sara, kalmado lang siya. She is secured in her place. And I think kung itutuloy nila itong impeachment ito, yung pinapangako niya na bloodbath, doon sa mga ebidensyang i-reveal niya, tungkol doon sa mga supposed mga cash releases na yan, this will be working against the administration at hindi ito magiging maganda para sa kanila. So right now, I think, politically, the position of the Vice President is on stable ground.
Hindi siya kayang i-impeach ngayon ng administration. What they're just hoping is that sa pamamagitan ng impeachment proceedings na to, that they can discredit si Sara Duterte enough so that she will lose it in 2028. But they're out of their minds, this administration. They are delusional para isipin nila na ang impeachment proceedings na to will be enough para burahin sa isipan ng mga tao na mas maraming pera ang nawawala kaysa dun sa hinahanap nila kay Sara Duterte. Trilyong piso ang nawala dito sa flood control. Billion-billion ang intelligence fund or confidential fund ng Malacanang. And even other executive departments like the DILG, the Ombudsman, dami nilang mga pera na unaccounted for. And yet, feeling nila sa pamamagitan ng 125 million na yon na confidential fund, ay masisira nila si Sara Duterte. We are not fools. Hindi hangal ang mga Pilipino not to understand what is happening right now. And I think this is gonna backfire, itong gagawin nila against kay Sara Duterte na impeachment. Kasi lalo lang nilang ipinapakita yung pagiging hipokrito nila, yung kanilang pagkaganid sa kapangyarihan at sa kayamanan. With the rainy season coming in, there will be more floods. There will be more issues about the flood control. Lalong i-expose ng Mother Nature, ng inang kalikasan, ang lahat ng mga nakawan na nangyari. Nakita na natin ito, nauulit na naman sa Iligan, nauulit sa Catanduanes, at marami pa mga disasters ang babalik at makikita ng taong bayan. Kahit kailan, hindi nyo makukuminsi ang taong bayan na ang tunay na magnanakaw dito ay si Sara Duterte, sapagkat ang ebidensya ay inihahayag na sa harapan ng mga tao sa pamamagitan na rin ng ating kalikasan. Kaya sa aking palagay, even if the impeachment against Sara Duterte may proceed, it will not succeed. And even if, for purposes of argument, na makakuha sila ng sapat na bilang, may mga nagsibaliktad ng mga senador na pressure enough para bumaliktad sila, para i-impeach si Sara Duterte. All the Vice President had to do is that kung alam niya wala siyang bilang, mag-resign lang siya. So she can still run in 2028. So there are still a lot of options in the table. Pero sinasabi ko na nga sa inyo noong palagi kong sinasabi, itong mga supposed best laid out plans ng administrasyon, laging palpak. Hindi po nila madali talaga si Sara Duterte. Ito na nga si Boying Rimulya ng Ombudsman. Hayagan na ginagamit niya yung Office of the Ombudsman. They have basically weaponized it against the opposition in the Senate. Nadinig niyo yung huling interview niya, pinagmamalaki pa niya, naka-ready na kayong arresting team. At pinaririnig niya yan for Tito Soto. Parang suporta niya kay Tito Soto. Papa-aresto niya na yung mga senador na nagbabalak ng kudeta. If that is not weaponization of the Office of the Ombudsman for the political gains of this administration, then I don't know what is. At itong nakakalungkot dito, ginagawa nila ito ng hayagan at walang kahihiyan. Pero ang taong bayan will not be intimidated. Ang taong bayan hindi bibitaw sa usapin ito. Kitang-kita natin yung pag-abuso dito at kailangan tayong lahat tumayo, manindigan tungkol dito para sa katotohanan at para sa ikaayos na tunay ng ating bansa. Pero sa ating paglahok na yan, patuloy po tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.